Sa halip na regular na kulungan, pansamantalang pinatutuloy sa Bahay Pag-asa ang mga menor de edad na nasasangkot sa iba't ibang krimen. At live mula sa Quezon City, may Express Report si JC Cosico. JC, ano ba ang layunin nitong mga Bahay Pag-asa at itong mga tinatawag na children in conflict with the law? Pag dinala ba dyan, bantay sarado ba sila? Truth, daraan nga sa Intensive Intervention Program ng gobyerno itong mga CICL. Maaari silang dalhin dito sa mga Bahay Pag-asa, gaya po rito sa Molave Youth Home sa Quezon City, depende sa bigat ng kanilang krimen. Ito nga ay isang 24-hour residential and rehabilitation center para sa mga CICL. Sa ngayon, may 138 na CICLs dito na nasangkot sa iba't ibang klase ng krimen gaya ng robbery, rape, murder at may kaugnayan sa drugs. Lahat sila may kanya-kanyang kama. Hiwalay ang babae sa lalaki. Dito, sumasalang ang mga CICL sa individual counseling, educational services at life skill sessions. Mayroon ding home life training kung saan tinuturuan sila ng mga gawaing bahay, pati na livelihood training kung saan tinuturuan silang gumawa ng handcrafts, manahi at magpinta. Pero limitado ang galaw ng mga bata sa pasilidad. Laging may bantay na gwardiya. 4 a.m. ang wake-up call at 9 p.m. naman ang lights off. Twice a week lang din ang scheduled visits ng mga kaanak. Narito ang pahayag ng center head ng Molave Youth Home na si Grace Gawat. Talagang ini-instill natin ang disiplina. Kasi kung wala yung disiplina dito pa lang sa loob, pag uwi nila sa kanilang tahanan, sa kanilang community, wala pa rin silang disiplina. Hindi ito bahay bakasyunan. Ito ay facility kung saan nagbibigay ng reforma para sa mga CICL. Ikaw ay nararapat at ine-expect ang bawat residente dito na sumunod sa rules and regulation ng community. Hindi siya malaya sa loob. They are also deprived of their liberty. Ruth, yung mga CICL na edad 15 years old and below ay maaaring ang manatili dito ng at least na 1 taon. Pero pwede rin yan tumagal pa hanggat walang development sa pag-uugali ng bata base sa assessment ng iba't ibang eksperto. Mga social workers ang magre-rekomenda niyan habang korte ang siyang mag-aaproba. Narito muli si Molave Youth Home Center Head Grace Gawat. Meron tayong mga house parent na sila ang nag-o-observe ng mga bata, paano sila makipag-relate sa kapwa nila bata dito, sa mga personnel, no? Ganun din kung nagko-comply ba siya dun sa kanyang programa. Kung walang remorse, nakikita din 'yon. Ruth, ayon nga sa Juvenile Justice and Welfare Council, may 117 na Bahay Pag-asa sa buong Pilipinas, karamihan minamanage ng mga lokal na pamahalaan. Balik sa inyo. Yan po ang Express Report ni JC Cosico mula sa Quezon City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.